Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay isa na namang kwento ng kababalaghan at pakikipagsapalaran ang aking ihahatid sa inyo. Dahil sa problema sa lupa ay sinunog ang taniman ng mais at pinatay ang tatay ni Nitoy. Naiwan siya sa kanyang lolo Heron. Hindi nila matanggap ang pangyayaring yun, lalo na't alam nila ang may pakana ng lahat. Kagagawan yun ng pinuno ng aswang na abwak na si Alfonso na nais silang mapaalis sa lupa na ibinigay sa kanila. Nais maghiganti ni na Lolo Heron at Nitoy at papanagutin si Alfonso, kaya nga lang ay hindi nila alam kung paano yun gagawin dahil wala silang anumang kakayahan o bagay na magagamit sa kanilang plano. Subalit isang kababalaghan ang nangyari nang minsang nahulog si Nitoy. Kaya nagkaroon sila ng magagamit sa kanilang plano para makapaghiganti at lipulin ang lahi ng aswang abwak at mapagbayad ang pinuno na si Alfonso. Magtagumpay kaya ang maglolo? Ano nga ba ang bagay na nakatulong sa kanila para gawin ang plano? Malalaman natin yan sa kabuuan ng kwentong aking ibabahagi. Ngunit bago ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Humahangos na tumatakbo si Mulong papalapit sa kaibigan niyang si Nitoy. Nitoy! Nitoy! May sunog! May nasusunog, Nitoy! Hayang ka na naman, Mulong eh. Nagpa-prank ka na naman eh. Niloloko mo na naman ako eh. Ano bang prank ang sinasabi mo? Hindi naman ako vlogger eh. Eh kasi sasabihin mo meron sunog. Tapos kapag tinatanong ka, ang isasagot mo, nasa kala ng sunog. Ikaw talaga, oo. Dati yun, pero hindi na ngayon. Kundi meron talagang nasusunog. Ayun o, tignan mo pa. Sabay turo ng batang si Mulong sa kanyang kaibigan na si Nitoy ang malakas na usok mula sa di kalayuan. Hala, oo nga Mulong. May sunog nga. At ang lakas ng usok. Mga pananim na mais ang nasusunog, Nitoy. Teka, parang sa gawin yung naroon ng taniman ni Ama ng mga mais at munggo. Nako, mukhang dun nga sa taniman niya. Naku po, baka nga yung mga pananim ni Ama. Sandali, sasabihin ko lang sa kanya. Kailangan mapuntahan niya yung taniman. Nagmamadaling tumakbo ang batang si Nitoy para puntahan ng kanyang ama. Nakasunod si Mulong. Ano bang sunog ang sinasabi mo, Nitoy? Kanina lang inanggaling ako dun ah. Ayan nga. At pumitas pa ako ng ilang mais para mailaga natin mamaya. Dahil bukas ay aanihin na natin yon. Pero Ama, totoo po sinasabi ni Mulong. Ayun po ang lakas po ng usok. Natatanaw po mula dito makapal na usok, Ama. Patingin nga. Aba, totoo nga. May nasusunog nga sa gawin yon. Sa direksyon ng taniman natin ng mais. Nagmamadaling tumakbo si Paing upang puntahan ang kanyang taniman. Nakasunod sa kanya ang dalawang bata. Tama ang sinabi ni Mulong na ang taniman nga ng mais ng tatay ng kanyang kaibigan ang nasusunog. Malaki na ang apoy nang dumating sa kanyang taniman si Paing. Hindi na niya kayang apulahin ang sunog. Isa pa, wala ring magagamit na tubig upang patayin ang apoy. Kaya napaluhod na lamang si Paing habang pinagmamasdan ang patuloy na pagtupok ng apoy sa kanyang pananim na mais na aanihin sana niyang lahat kinabukasan. Wala na. Wala na ang pananim kong mais. Nasunog ng lahat. Ama, bakit nasunog po ang mga tanim natin? Hindi ko rin alam, anak, kung paanong nasunog ang mga yan. Kanina po, bago po ako napadaan dito, ay may nakita po akong dalawang lalaki. Ano ka mo? Dalawang lalaki, Mulong? Opo, mga dayo po sila. Kasi kanina ko lang po sila nakita eh. Natatandaan mo ba ang kanilang mga itsura?
Hindi po kasi nakasombrero po sila eh. Tapos may takip po na panyo sa muka. May maliit na galon pa nga po silang dala eh. Sinunog kong ganun ang pananim natin nito eh. Sinunog ng mga hayop na yun. Ama, bakit po kaya nila sinunog? Saka sino po ang sumunog na yun? Hindi ko rin alam. Dahil wala naman akong kaaway eh. Saka, wala rin akong inargabyadong tao. Ang sasama nila, Ama. Grabe sila, ang sasama nila. Kaya nga, sana pala hindi ako umalis kanina nung makita ko sila. Nakasakay pa nga po sila sa motorsiklo eh. Sayang ang mga pinaghirapan natin ng pananim. Maaabo lamang pala. Umuwi ang mag-amang Paing at Nitoy na lugo-lugo. Napakabigat ng pakiramdam ni Paing. Hindi niya basta matanggap ang nangyari sa kanyang mga pananim. Nakarating na rin kay Lolo Hiron na tatay ni Paing ang nangyaring yon. Ngayon lang ito nangyari na may sumunog sa mga pananim mo, Paing. Kung kailan aanihin na po ang mga mais, saka naman po nangyari ito. Malaki ang nawala sa akin, Tay. Paano ko po mababayaran ang mga pagkakautang natin? Siguro naman, hindi tayo pipiliting pagbayarin. Alam naman nila ang nangyari sa mga tanim nating mais. Itay, nawawalan na po ako ng pag-asa. Anak, wag. Pagsubok lamang ang lahat ng ito. Itay, sinadya po nangyaring sunog sa taniman ng mais. Siguro, dapat nating ipaalam yan kay Kapitan. Lalo na sabi mo nga, ay nakita ni Mulong yung dalawang lalaki na umaaligid sa taniman bago pa nangyari ang sunog. Kaya lang, Tay, walang nakakakilala sa kanila. Basta, susubukan pa rin nating ipaalam kay Kapitan. Baka sakaling matulungan tayo at mapagbayad ang may kagagawan ng sunog sa maisan mo. Agad nga nilang ipinaalam kay Kapitan ang tungkol sa mga nangyari. Kaya nga lang, walang lumalabas na testigo kundi si Mulong lamang. Yun nga lang, hindi kilala ng bata kung sino ang mga ito. Wala ring gustong magsalita dahil ayaw nilang madamay sa problemang kinakaharap ni Paing. Isa pang usap-usapan ay hindi maliit na tao lamang ang may pakana ng nangyaring sunog, kundi malaking tao na ang ibig sabihin ay maimpluwensya o kaya naman ay mayaman. Ang lupang sinasaka ni Paing na pinagtataniman niya ng mais, munggo at iba pang mga gulay ay hindi talaga nila lupa, kundi pinayagan lamang silang magtanim doon at sakahin ito kesa nakatiwangwang lamang. Ang lupang yun ay pagmamayari ng biyudang si Mariana. Binibigyan na lamang ni Paing ng kabahagi ang biyuda na aabot sa 30% sa kinikita ng mga pananim dahil sa pagpapagamit ng lupa. Nasa 2 dekada na ring sinasaka ni Paing ang lupa ni Mariana na dati ang ama niya ang nagsasaka. Dahil siya na rin ang pinagkatiwalaang magbantay, kaya nga naging kasunduan nila na may bahagi ng lupa ang ibibigay na kay Paing bilang siya ang naging tagapagbantay nito. Yun nga lang, walang formal na katibayan o anumang papeles, kundi sa pag-uusap lamang. Nalaman ni Mariana ang nangyaring sunog sa mga pananim ni Paing, kaya awang-awa ang biyuda sa sinapit nun. Nakapanghihinayang naman, Paeng. Totoo po yun, Ma'am Mariana. Kaya lang po wala na po akong magagawa. Yun lang nangyari na may sumalbay sa iyong mga pananim. Yun nga pong ipinagtataka ko, Ma'am. Bakit po nila sinunog? May alam po ba kayo kung sino pong gumawa noon? Hindi agad nakasagot si Mariana sa tanong na yon ni Paing. Agad niyang naramdaman na tila may alam ang byuda sa kung sino mang may kagagawan ng sunog. Tila walang narinig si Mariana sa tanong ni Paing at nagpaalam na itong umuwi. May kailangan pa akong puntahan, Paeng. Kaya uuwi na ako. Nagpunta lang ako rito para kumustahin kayo. Nag-alala kasi ako na baka may nasaktan sa inyo o nadamay sa sunog. Wala naman po, Ma'am, sa awa po ng Diyos. Yun nga lang po, malaking dagok po talaga sa amin ang nangyari. Dahil walang-wala kami ngayon. Yung perang darating na inaasahan namin,
Natupok dahil po sa sunog. Hayaan mo. Kahit paano ay magbibigay ako ng tulong sa abot ng makakaya ko. Salamat po, Ma'am Mariana. Pero sana nga ay may lumabas na testigo para maparusahan ang nanunog sa mga tanim ko. Ano nga, Paeng, para makulong sila. Nang mga sumunod na araw, ay naramdaman na ni Nitoy ang epekto ng pagkakasunog ng mga pananim ng kanyang ama. Dati-rati, kapag anihan ng mais, ay sagana ang pagkain nila sa mesa. Bukod sa nilagang mais, ay may iba pang pagkain ang nakahanda. Pero dahil sa nangyari, may pagkakataon na wala silang makain. Kundi, kailangan pang dumayo sa kabilang baryo ang ama niya para lamang makisaka at may maiuwing konting halaga o ilang kilo ng bigas para may pansaing sila. Sige na, Nitoy. Iuwi mo na tong 2 kilong bigas. Ipinabibigay ito ng nanay ko. Wag na, Mulong. Alam ko, kailangan nyo rin yan eh. Ano ka ba? Maraming bigas sa amin. Kasi nga, may ipinadala ang lolo namin galing sa ani nila. Saka si inay ang nagpapabigay nito. Para may maisaing kayo. Di ba sabi mo, wala pa kayong iluluto? Sige na nga, kung mapilit ka. Kukunin ko na yan. Salamat ah. Dapat lang kunin mo na. Saka kung sa amin nangyari yon, tsak na ganun din naman ang gagawin ng tatay mo eh. Tutulungan din kami. Mulong, maraming salamat talaga. Pakisabi na lang sa inay mo. Salamat. Wala yun. O sige, iuwi mo na yung bigas para makapagluto na kayo. Saka na labang tayo magdaro. Bitbit na ni Nitoy ang plastik ng bigas na bigay ni Mulong. Sa gaya nilang walang-wala ay malaking tulong yun para meron silang makain. Kaya ulam na lang ang kanilang poproblemahin. May gulay naman silang pwedeng anihin na nakatanim sa paligid ng kanilang bahay. Nang sumunod na araw ay may taong dumating sa bahay ni Paeng. Noon lang nila nakita ang taong yun. Magara ang dalang sasakyan na pumarada ilang metro mula sa bahay ni Nitoy. Makikita na mayaman ang lalaking yon. Si Lolo Heron ang humarap sa kanya na noon ay nagpapatuka ng alagang manok. Ikaw ba nakatira dyan? Oo, Amang. Bahay namin yung tinuturo mo. Ang anak mo, nariyan ba? Nasa loob. Bakit may kailangan ka ba sa kanya? Gusto ko rin sana siya makausap. Kayong dalawa. Kung ganun tumuloy ka na muna dito sa maliit naming bahay. Pagpapasensyaan mo na lamang. Hindi na. Hindi rin naman ako magtatagal. Ay teka, tatawagin ko lang sa loob si Paeng. Subalit bago pa pumasok ng bahay si Lolo Heron, ay nakita niya ng papalabas na ng bahay ang anak na si Paeng. Lumapit ito sa kanila. Oh, ito na pala si Paeng. Bakit po, Itay? Sino po ba sila? At anong kailangan sa atin? Ako si Alfonso. Naparito ko para sa mahalagang bagay na dapat niyong malaman. Mahalagang bagay? Teka, ano naman po yun? Kailangan na kayong umalis sa lupang to. At ititigil mo na ang pagtatanim sa lupang sinasaka mo. Teka lang. Bakit mo kami paalisin dito sa tinitira namin? Sa amin ang lupang ito. Bahagi namin ito sa ninuno ni Ma'am Mariana. Dahil matagal akong naglingkod sa kanila. Sa akin na to. At may papeles akong hawak na magpapatunay na sa akin ang lupang ito. Sandali lang, sir. Sobra na kayo ah. Bigla niyong aangkinin ang lupang ito na matagal na panahon na tinitirahan namin. Siguro nga matagal na kayo. Pero may titulo ba kayo na magpapatunay na sa inyo to? Sabi nga ng tatay mo ay ibinahagi lang yan sa inyo ng mga lolo pa ni Mariana. Pero wala namang ibinigay sa inyong anumang papel o katibayan. Kahit na ano pang sabihin nyo, hindi kami aalis dito. Wala akong pakialam sa papeles sa sinasabi mo. Yan ang hirap sa kagaya niyong walang pinag-aralan eh. Hindi niyo alam ang legalidad at kung ano ang naaayon sa batas. Sobra ka na talaga magsalita. Tatay ko ang kaharap mo. Wala kang karapatang bastusin siya.
Bakit? Maliban sabihin kong bobo ang tatay mo? Hindi nga niya alam ang tungkol sa legalidad sa pagkakaroon ng lupa. Pwede ba? Umalis ka na rito. Lumayas ka ng bastos ka at baka magdilim pa ang paningin ko kung ano pang magawa ko sa'yo. Tinatakot mo ba ako, tanda? Huwag mo akong susubukan. Pumapatol ako sa matanda. Aba, sandali lang. Masyado kang mayabang Umalis ka na lang at huwag ka nang babalik dito. Sino ba kayo para paalisin ako? Sabi ko na sa inyo, ako na ang may-ari ng lupang tinitira nyo. Pati na yung sinasaka mo. Dahil nabili ko na rin yun. Siguro ikaw ang nagpasunog sa maisang ko, no? Wala akong alam doon. Kaya wag mo akong pinagbibintangan. Walang ibang pwedeng gumawa nun kundi ikaw lamang. Dahil sabi mo nga, ay sa'yo na ang lupang yun. Sa itsura kong to, sa tingin mo ba gagawin ko ang ganon? Ang manunog ng taniman? Siguro nga hindi ikaw. Pero malamang ibang taong gumawa. Dahil sa utos mo. Hindi ko alam ang sinasabi nyo. Kanina pa nagpipigil ng galit si Lolo Hiron, pero hindi niya na yon napigilan. Kaya nagpakawala siya ng isang malakas na suntok at tumama yun sa muka ni Alfonso. Sulido ang pagkakatama ng kamao. Sa edad niya kasi na 65 ay malakas pa rin ang kamao nito. Palibasa, minsan ay nahilig din ito sa pagboboksing nung kabataan pa. Kaya hindi matatawaran ang lakas ng suntok nito. Bulagta sa lupa si Alfonso na hinihilot-hilot pa ang mukhang tinamaan ng suntok. Tila umikot ang paligid nito dahil sa lakas ng suntok ng matanda. Nang bagyang makarecover ay pilit itong tumayo at ibig gumanti. Subalit hinarangan na ito ni Paeng. Tama na yan. Dapat umalis ka na kanina pa para hindi ka na nasaktan. Mga hayop kayo! Umalis ka dyan! Huwag mong harangan ang tatay mo! Anak, sige, tumabi ka. Mukhang gusto yata makaganti. Tignan ko lang kung makakaganti. Baka gusto yata makatikim ulit ng sapak. Tama na po, Itay. Alfonso, umalis na lang kayo. Ano? Aalis ka ba o bibigyan pa kita ng isang malakas na suntok? Baka gusto mong makatikim ng isa pang suntok ni Manny Pacquiao. Nabahag na ang buntot ni Alfonso. Ramdam niya na wala siyang laban sa matandang si Lolo Hiron. Naranasan na niya ang masuntok at para siyang tinadyakan ng kabayo. Isa pa, baka pagtulungan siya ng mag-ama, lalong hindi niya na kakayanin yun. Aalis ako, pero hindi pa ako tapos sa inyo. Hindi pa pala tapos di tapusin na natin ngayon. Ano? Itay, hayaan niyo na po siya. Okay na yung napatikim niyo sa kanya ang suntok niyo. Tandaan nyo, hindi pa ako tapos. Babalikan ko kayo. Maghaharap ulit tayo. Samantala, ang lahat ng pangyayaring yon ay nakita ng batang si Nitoy na nagkukubli sa isang puno. Ngingiti-ngiti ito na nakatingin kay Alfonso na papalayo at hawak pa rin ng panga na napuruhan ng suntok ni Lolo Hiron. Wala pala siyang binatbat kay Lolo Hiron Isang suntok lang, bulagta kagad siya. Paano kung sinuntok pa uli siya? Baka nakatulog na siya ng tuluyan. Tumakbong lumapit ang bata sa kanyang lolo at ama. Malaki ang pagkakangiti na nakatingin sa mga ito. Oh, Nitoy, bakit pangiti-ngiti ka riyan? Ayos po si Lolo Hiron, ang astig. Walang panama si Manny Pacquiao. Ibang klase ka pala, Lolo Hiron. Ang lakas mong sumuntok. Kaya wag siyang loloko-loko sa akin. Abay talagang hindi siya sasantuin ng kamao ko. Lolo, turuan niyo rin po ako ng ganun. Gusto ko po, ganun din kalakas ang suntok ko. Anak, hindi na kailangan yun. Lalo ka lang mapapalapit sa away Paeng, mainam din na marunong manuntok ang apo ko. 12 anyos na siya, kaya kailangan matuto siyang ipagtanggol ang kanyang sarili kahit papano. Iniiwas ko lamang po sa gulo si Nitoy, Tay. Hayaan mo, Apo. Ako ang bahala. Tuturuan kita ng pagboboksing. Ay, nako. Bahala na nga kayong maglolo. Pero, Itay, may malaki po tayong problema. Baka nakakalimutan nyo. Oo nga pala.
Hindi ko rin maintindihan yung mga sinabi ng Alfonso na yon. Sinabi niyang siya na ang nagmamay-ari ng lupaing tinitiran at sinasaka mo, Paeng. Iisa lang po ang ibig sabihin nun, na ibenta na sa kanya ni Ma'am Mariana ang lupa. Upang maging malinaw at magkaroon ng kasagutan ang pagtataka ni na Paeng at Lolo Heron, ay nagpasya sila na puntahan na lamang si Mariana sa kanyang tirahan. Ganun na lang ang kanilang pagtataka dahil nagliligpit ito ng mga gamit, katulong ang kanyang mga kasama sa bahay. Ma'am Mariana, pasensya na po kayo sa pang-aabala namin ng itay ko. Inaasahan ko ang pagpunta nyo rito, Paeng. May ilang bagay lang po kasi kaming ibig linawin sa inyo. Alam ko na yon dahil sa pagpunta sa inyo ni Alfonso. Opo, ma'am. At hindi naging maganda ang paghaharap namin. Bakit? Ano bang nangyari? Nasuntok po siya. Hindi napigilan ni Itay ang kayabangan ni Alfonso, kaya pinatikim ng isang suntok. Pero bakit naman umabot sa ganon? Isa-isang ikinuwento ni Paeng kay Mariana ang dahilan ng pagpunta sa kanilang bahay ni Alfonso. Sinabi nga na pinapalayas na sila sa kanilang tinitirhan, maging ang pagtatanim sa lupa ay itigil na rin. Ano ka ba? Yun ang ibig mangyari ni Alfonso. Oo, Ma'am Mariana. Dahil ang sabi niya, kanya na ang lupa at nabili na raw niya. Totoo po ba ang sinabi niya, Ma'am Mariana? Pasensya na kayo, Paeng. Totoong naibenta ko na sa kanila ang lupa. Dahil ayoko na ring manatili pa rito. Gusto ko magsimula ng buhay sa ibang lugar. Kung ganun, totoo pala ang sinabi niya sa amin. Pero Ma'am Mariana, alam niyo naging usapan at pangako sa akin ng mga ninuno niyo. Yung aming tinitiran ay sa amin na at maaari kami magsaka sa lupa. Sinabi ko yung kay Alfonso. Yun ang kasunduan namin ng ibenta ko na hindi kayo maaaring paalisin dahil sa inyo na ang lupaing kinatitirikan ng bahay nyo. Yun nga lang, walang papeles na kayo ang nagmamay-ari. Iisa lang kasi ang titulo ng lupa. Kasama doon yung tinitirhan nyo. Yung sinasaka naman ay sinabi ko na hayaan kayong magsaka doon. Pero Ma'am Mariana, hindi ganun ang ibig niyang mangyari. Kundi ang gusto niya ay palayasin kami sa aming tinitiran at itigil ang pagsasaka namin. Kaya nga, malakas ang kutob ko na may kinalaman siya sa pagsunog sa taniman ng mais. Nakakalungkot naman na hindi pala marunong tumupad sa aming naging kasunduan si Alfonso. Kaya nga, hindi ko gaanong tinaasan ng presyo dahil ang gusto ko ay may pagpatuloy niyo ang pagsasaka. Kaya lang, hindi pala siya marunong tumupad sa usapan. Paano na ngayon yan, Ma'am Mariana? Ano nang gagawin namin? Ako po ang bahala. Kakausapin ko siya. Kung hindi siya tutupad sa kasunduan, ay magdadagdag ako ng halaga. Tutal hindi pa naman sarado ang aming kasunduan. May balanse pa siyang ibibigay sa akin. Ma'am Mariana, paano naman po kung hindi siya pumayag? Kailangan pumayag siya. Saka yung perang hihingin ko ay itutulong ko sa inyo. Para kung ipilit niya ang pagpapalis, ay may magagamit kayo sa pagsisimula. Pangako ko yan sa inyo. Alam mo naman, Lolo Heron, na pinahahalagahan ko ang naging pagmamalasakit niyo sa aming lupa. Matagal kayong pinagkatiwalaan ng mga ninuno ko. Kaya nga binigyan kayo ng lupa na pinatayuan niyo ng bahay. Maraming salamat, Ma'am Mariana. Sana nga ay mapapayag mo si Alfonso dahil hindi rin namin alam kung saan kami pupunta at paano magsisimula kapag pinaalis kami sa aming tinitirhan. Gaya ng ipinangako ni Mariana, sa mag-amang Heron at Paeng, ay kinausap niya si Alfonso. Kaya lamang, hindi naging maayos ang kanilang pag-uusap. Ayaw nitong pumayag sa ibig mangyari ni Mariana na manatili ang pamilya ni Paeng sa kanilang bahay, kundi dapat na itong umalis at iwan na rin ang pagsasaka. Hindi maaari. Ayoko nang gusto mo mangyari, Mariana. Yun naman ang pakiusap ko sa iyo. Akin ang lupa, kaya may karapatan ako sa anumang gusto ko. Pero binabaan ko ang halaga. Dahil nga ang ibig ko'y makinabang pa rin sina Paeng. At isa pa,
Ikaw man ay makikinabang dahil may parte ka sa kanilang magiging ani. Ang gusto ko, umalis na sila. Iwan na nila ang bahay at ang pagsasaka. Kung magmamatigas ka, Alfonso, babalik ko na lamang ang halagang binayad mo. Hahanap na lang ako ng ibang bibili. Yung papayag sa magiging kasunduan. Sa palagay mo ba ipapayag ako? Tapos na ang transaksyon natin, Mariana. Kahit sana ang tinitirhan ni na Paeng ay wag mo nang pakialaman, Alfonso. Dahil wala silang malilipatan. Maliit na parte lang yun ng lupa, ikaw naman. Huwag mo nang ipilit ang gusto mo, Mariana. Kung hindi talaga kita mapapakiusapan, binabawi ko ng diskwento na binigay ko. Magdagdag sa ibayad mo. Dahil ayaw mo sundin ang pakiusap ko. Itutulong ko ang karagdagang bayad mo sa pamilya ni Paeng para kahit paano may magamit sila sa kanilang pag-alis at pag-umpisa ng panibagong buhay. Napakahirap mong kausap, Mariana. Sabi ko nga sa'yo, tapos na ang pag-uusap natin. Kaya wala akong idadagdag sa'yo. At lalong hindi ako papayag na manatili pa sina Paeng sa lupang nabili ko. Ang dapat sa kanila, lumayas na! Hindi papayag si Mariana na maging kawawa ang pamilya ni Paeng. Kaya ipipilit niya ang dagdag na halaga para sa lupang binibili ni Alfonso. Anong sabi ni Mariana, Paeng? Gagawa daw po siya ng paraan, Itay. Hindi siya papayag na basta tayong paaalisin. Kung sakaling aalis tayo dito, may pera tayong magagamit para humanap ng matitirhan. Mabuti na lang. Talagang mabait si Ma'am Mariana. Tama po kayo, Itay. Siguro dahil ayaw din niyang malasin siya sa buhay. Kung sa bagay, dahil nga yun ang pangako niya sa mga ninuno na nag-iwan sa kanya ng pamanang lupa. Kaya handa tayong tulungan ni Ma'am Mariana. Kaya lamang, nang sumunod na araw, ay gano'n na lamang ang gulat ng mag-amang Heron at Paeng dahil sa balitang kanilang nalaman. Bago pa umalis si Mariana at lumipat sa ibang lugar dahil naibenta na ang mga ari-arian, ay natagpuan duguan at wala na itong buhay. Pinasok ng masamang nilalang ang bahay ni Mariana. Magulo ang loob ng kwarto nito at may bakas pa ng putik at lupa ang loob ng bahay. Kawawa naman po si Ma'am Mariana, Itay. Bakit kailangang mangyari ito sa kanya? Itay, paano na tayo ngayon? Ama, kung wala na po si Ma'am Mariana, edi aalis na rin po tayo dito kasi po, yun po ang gusto ng bagong may-ari, di ba? Ewan ko, anak. Naguguluhan na ako. Hindi tayo aalis. Ipaglalaban natin ang karapatan natin sa lupang tinitira natin. Hindi na baling pagbawalan tayo magsaka. Makakahanap pa naman tayo ng ibang pwedeng sakain. Kaya lamang, itong kinatitirikan ng bahay natin, sa atin ito. Ibinigay na ito sa atin. Dito pa rin po tayo, Lolo. Oo, Apo. Dahil may karapatan tayo dito. Itay, sa palagay niyo po, may kinalaman ng Alfonso na yon sa sinapit ni Ma'am Mariana? Dahil sa mga nangyari, yun talaga ang maiisip natin na malaki ang kinalaman ng taong yon sa naging kamatayan ni Ma'am Mariana. Bagamat wala silang sapat na katibayan tungkol sa pangyayaring yon, para sa kanila, kagagawan talaga yon ni Alfonso, lalo na't hindi naging maayos ang pag-uusap ni na Alfonso at Ma'am Mariana. Sa kabila ng mga nangyari, ay hindi pa rin umalis ng kanilang bahay ang pamilya ni Paeng, na malagi pa rin sila roon. Akala ko aalis na kayo, Nitoy. Yun nga ang gusto ng bagong may-ari ng lupa. Kaya lang ang sabi ni Ama, huwag kaming umalis. Kahit si Lolo Heron, ayaw din niya kaming umalis. Ako man, Nitoy. Ayoko rin na umalis kayo kasi mawawalan ako ng kaibigan at kalaro. Ako rin naman, Mulong, kasi masaya ako rito. Sana, ang pinatay na lang yung si Mang Alfonso, hindi si Ma'am Mariana. Oo nga eh. Pero sino kaya ang pumatay kay Ma'am Mariana, no? Kasi maputik daw ang bahay, ibig sabihin may mga putik sa katawan ng pumatay sa kanya. Siguro, paraan lang yun ng kriminal. Baka gimmick lang niya. Mula nang mamatay si Mariana,
ay hindi na mapalagay sina Paeng. Nangangamba sila na anumang oras ay biglang darating si Alfonso na may kasamang mga tauhan para sapilitin silang paalisin. Subalit isang gabi na nahihimbing sila sa kanilang bahay nang naalimpungatan si Lolo Hiron dahil nahihirapan siyang huminga.